Pangsanlibutang ulat. Nagdarasal para sa isang bayan na walang simbahan. June 7, Jerry, Indonesia. Noong si Jerry ay bata pa, siya ay naglakbay kasama ang kanyang ama sa bawat bayan para bisitahin ang mga kaanib ng iglesia sa isla ng Papua sa Indonesia. Ang kanyang ama ay isang pastor ng Seventh-day Adventist ay tumitigil paminsan-minsan sa labas ng isang bayan na walang simbahan ng Adventist. Mahal na Diyos, panalangin ng kanyang ama. Pakiusap na pagpalain ang bayang ito sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng isang simbahang Adventist balang araw. Nakita ni Jerry na sinagot ng Diyos ang mga panalangin iyon. Sa isang bayan, isang simbahan ang naitatag 5 taon pagkatapos manalangin ang kanyang ama. Sa ibang bayan, isang simbahan ang nagbukas pagkaraan ng 20 taon. Si Jerry ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at naging isang pastor sa Papua. Sa kanyang pagbisita sa mga kaanib ng iglesia sa paligid ng lawa ng Sentani sa isang pagkakataon, na-inspire siyang makita ang ilang simbahan na itinayo sa mga bayan na ipinagdasal ng kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isang bayan sa lawa ng Sentani na walang simbahang Adventista at walang anumang Adventista. Ang kanyang maliit na bangka ay dumaan sa bayan ng Yoboy habang siya ay naglayag sa ibang bayan kasama ng mga kaanib ng iglesia. Naalala ni Jerry ang ugali ng kanyang ama na manalangin para sa mga bayan na walang simbahan, at hiniling niya sa magbabangka na magdahan-dahan. Nais niyang magdasal para sa Yoboy. Habang nakayuko ang kanyang ulo, sinabi niya, "Mahal na Diyos, pagpalain mo ang bayang ito sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng isang simbahang Adventist balang araw." Ang sumunod na nangyari, saka na lamang niya nalaman. Isang kilalang residente ng bayan ang nagkataong naglakbay sa Israel para sa isang tour sa Holy Land 2 buwan pagkatapos ng panalangin ni Jerry. Ang lalaki, na ang pangalan ay Thons, ay tumingin sa bintana ng kanyang hotel sa Jerusalem habang lumulubog ang araw at napansin ang hindi pangkaraniwang aktibidad sa kalye. Isang sirena ang tumunog, at ang mga bus ay nagmadali patungo sa kanilang mga istasyon. Pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Tumingin si Thon sa kanyang relo at nakitang Biyernes na ng gabi. Napagtanto niya na ang mga Hudyo ay humihinto sa kanilang gawain para sa Sabat. Pagkatapos ay naalala niya na nagtrabaho siya kasama ang ilang mga Adventist sa Papua na huminto rin sa kanilang mga gawain mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Upang ipangilin ang Sabat, siya ay nagtaka, ang Adventist Church ay sumasamba sa parehong araw ng mga tao ng Israel. Bakit hindi rin ang aking iglesia? Sinasabi ng aking iglesia na sumasamba sila sa Diyos ng Israel. Napagpasyahan niyang maghanap ng mga sagot sa kanyang pag-uwi. Balik sa Papua, siya ay pumunta sa isang simbahan ng Adventist sa isang kalapit na bayan at nalaman na nagdaraos ito ng mga pagpupulong ng ebanghelistiko. Inanyayahan ni Jerry ang pastor ng iglesia na si Thons na dumalo. Sa mga pagpupulong, nasumpungan ni Thons sa Biblia ang mga kasagutan sa lahat ng kanyang mga katanungan tungkol sa Sabat. Nagpasya siyang ipangilin ang Sabat. At siya at ang kanyang asawa ay naging Seventh-day Adventist. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang binyag. Bumisita si Jerry sa kanilang tahanan sa Yoboy at tumulong sa pag-oorganisa ng isang bahay na simbahan. Ito ay isang sagot sa kanyang panalangin at ang pagpapatuloy ng pamana ng kanyang ama. "Lubos akong nagpapasalamat sa pamana na iniwan sa akin ng aking ama," sabi ni Jerry Jacobs, na ngayon ay pastor ng Adventist Church sa Clabat University.
Ipagpatuloy natin ang pagdarasal na isang araw ay mabuksan ang isang gusali ng simbahan sa bayang ito. Ipanalangin ang bayan ng Yoboy sa Papua, Indonesia. Ipagdasal na maabot ng ebanghelyo ang mas maraming lugar sa isla at mas maraming simbahan ang itatayo doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering ng trimestring ito ay makakatulong sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa Papua sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga silid-aralan, isang gusaling pang-administratibo, isang silid-aklatan, at isang auditorium sa Papua Adventist Theology College. Lumipat ang kolehiyo sa kasalukuyang lokasyon nito sa Nabir matapos ang lumang campus nito sa ibang bahagi ng Papua ay nawasak ng baha noong 2019. Sa kasalukuyan ay nagkikita-kita ang mga mag-aaral sa mga silid-aralan na hinihiram sa isang Adventist Academy. Salamat sa pagpaplano ng masaganang 13th Sabbath offering upang suportahan ang pagsasanay ng mga pastor at mga manggagawa sa Biblia sa kolehiyo.